Isang babae ang naligo kasama ang 3 years old nitong anak. Habang sila ay naliligo ay biglang nagtanong ang bata, "Mama, ano po yung dalawang bilog sa dibdib niyo?" Di alam ng nanay kung ano isasagot niya sa curious niyang anak. Kaya sinabihan niya na lang ito na itanong na lang sa papa niya pag uwi. Kinagabihan, habang naghahapunan ay biglang may naalala ang bata at agad na nagtanong, "Papa, ano po tawag doon sa dalawang bilog sa dibdib ni mama? Dalawang bilog? Dalawang lobo yun anak," patawang sagot ng kanyang ama. "Pag namatay na mama mo, iboblow natin yung lobo na yon tas lilipad na siya papuntang heaven." Ngumiti lang yung bata at nagpatuloy sa pagkain. Kinabukasan, pagka-uwi ng ama ay agad siyang sinalubong ng anak niyang umiiyak. "Papa, patay na po si mama." Nagulat ang kanyang ama at agad na nagtanong, "Ha? Bakit? Anong nangyari?" Sumagot naman ang bata ng, "Nakita ko po kanina si Uncle John. Binoblow po ang lobo ni mama. Tapos po si mama po pumuputi na po ang mata niya. Tapos po tumataas na po mga paa niya. Tapos po sumisigaw po siya ng malakas. Oh Diyos ko, malapit na ako." Nanood ako ng balita. Sabi may bagyo daw na paparating. Kaya dapat maghanda. Kaya nung bumagyo na, nag-spaghetti kami. Gago! Si Juan ay bumisita sa kanyang 20 taong gulang na lolo na nakatira sa isang gubat. Sa unang umaga ng kanyang pagbisita, naghanda ang kanyang lolo ng almusal na bacon at itlog. Napansin ni Juan ang parang may marumi sa kanyang plato at nagtanong, "Malinis ba ang mga plato?" Sumagot ang kanyang lolo, "Oo, pinunasan niya ni Jefferson." "Sige na, tapusin muna ang pagkain mo." Pagdating ng tanghalian, nagluto si lolo ng mga hamburger. Muli, nabahala si Juan dahil may mga bakas ng tuyong itlog sa kanyang plato. "Tiyak bang malinis ang mga plato?" tanong ni Juan. Nang hindi tumitingin, sumagot si lolo, "Sinabi ko na sa'yo, nilinis yan ni Jefferson." Pagkatapos, habang paalis na si Juan, nagsimulang umuulan aso ng kanyang lolo at ayaw siyang padaanin. Sabi ni Juan, "Lolo, ayaw akong padaanin ng aso mo." Sumigaw si lolo sa aso, "Jefferson, umalis ka dyan. Linisin mo mga plato dun." May dalawang magkaibigan ng magkapatid, di niya namalayan na 11:00 na, planang gabi dahil sa sarap ng kanilang kwentuhan. Sabi ng lalaki, "Pre, uwi na ako at malapit na maghating gabi." Spirin ng lalaki, "Naku pre, dito ka na lang matulog. Kasi pag ganitong oras maraming nagpapakita dyan sa sementeryo." Sabi ng lalaki, "Di pwede pre kasi pagagalitan ako ng asawa ko." Buti na lang may naisip yung kaibigan niya. Sabi nito, "Ito pre, pag nakakita ka ng maligno ipunas mo lang yan sa itlog ng kabayo mo." Binigyan siya ng 10 sili na sobrang anghang kasi kabayo pa noon ang sasakyan. Nang papalapit na siya sa sementeryo, nakakita siya ng white lady at saka aswang. Ito ay papalapit sa kanya, buti na lang naiisip niya ang bigay ng kaibigan niyang sili. Bumaba siya sa kanyang kabayo at pinunasan niya ng 7 sili ang itlog nito. At biglang tumakbo ng matuli ng kabayo sa hapdi at iniwan siya ng kabayo. Dahil iniwan siya ng kabayo, buti na lang may natira pang sili kaya inilagay niya rin ito sa kanyang itlog. Kaya naman sa sobrang hapdi nito, nahabol pa niya ang kanyang kabayo. Emotional, damn it! Pumunta si Isko sa tindahan para umili ng pako. "Pabili po ng pako," sabi ni Isko. "Wala," sagot ng tindero. Maya't maya bumalik si Isko, "Pabili po ng pako." "Wala," sagot ng tindero. Bumalik ulit si Isko, "Pabili po ng pako." "Wala nga." Naiinis na ang tindero. Bumalik ulit si Isko, "Pabili po ng pako." "Wala nga." "Isa pang balik mo dito, mamartilyuhin ko yung kamay mo." Pagalit na sagot ng tindero. Maya't maya bumalik ulit si Isko, "May martilyo po kayo." Sumagot ang tindero ng pagalit, "Wala. Pabili po ng pako." Isang gabi si Juan at Pedro ay nagnakaw ng mga bayabas sa kanilang kapitbahay at napagpasyahang hatiin ang mga yon sa sementeryo para walang makakita sa kanila. Habang papaakyat sa gate ng sementeryo ay nahulog ang 2 bayabas. Sabi ni Pedro, "Juan, nahulog yung 2 bayabas." Sabi ni Juan, "Balikan na lang natin yun mamaya pag uwi." Sabi ni Pedro, "Sige, sige." Habang pinaghahatian ng 2 ang ninakaw na bayabas, ay papauwi naman si Kulas na lasing at doon din sa may sementeryo ang daan. Sabi ni Juan, "Isa sayo."
Isa sakin. Isa sayo. Isa sakin. Kinabahan si Kulas sa kanyang narinig at nawala ang kanyang lasing at dali-daling nagtungo kay Father. Sabi ni Kulas, "Father! Father! Narinig ko po si Lucifer at ang kanyang kampon na pinaghahatian ang mga patay sa sementeryo." Dahil sa gustong malaman ng pari kung totoo nga ang sinasabi ni Kulas, ay agad silang nagtungo sa sementeryo. Sabi ni Juan, "Isa sayo, isa sakin, isa sayo, isa sakin." Kinilabutan at nagtaasan ang balahibo ng pari sa kanyang narinig at lumapit pa ng mabuti sa gate upang mas lalong marinig ang pinaghahatian ng dalawa. Sabi ni Juan, "Last na to, isa sayo, isa sakin." Sabi ni Pedro, "Ha? E paano yung dalawa sa labas ng gate?" Sabi ng pari, "Kulas!" Sabi ni Kulas, "Bakit ho, Father?" Sabi ng pari, "Takbo!" "Papayag ka bang kagatin ko ang iyong dibdib para sa 1,000 pesos? Tanong ni Renato sa magandang babae. "Makinig ka. Hindi ako ganong klaseng babae. Naintindihan mo?" Sagot ng babae ngunit ayaw pa rin magpaawat ni Renato. "Papayag ka bang kagatin ko ang iyong dibdib isang beses lang para sa 10,000 pesos? Nag-isip ang babae sandali at sinabing, 10,000 pesos? Sige, isang beses lang. Pero hindi dito. Doon tayo sa madilim na eskinita." Kaya pumunta sila sa eskinita kung saan tinanggal niya ang kanyang pang-itaas na damit para ipakita ang pinaka-perpektong dibdib sa mundo. Pagkakita pa lang niya, agad niya itong hinawakan at sinimulang haplusin, nilalamash ng dahan-dahan, hinahalikan ginawang ice cream at ibinabao ng mukha niya pero hindi kinakagat. Sa wakas, nainis ang babae at nagtanong, "O, ano? Kakagatin mo ba o hindi?" "Hindi na," sagot niya. "Masyadong mahal ang bayad." Hindi makapaniwala ang embalsamador na si Juan sa laki ng kargada ng lalaking nakatakdang ike-cremate niya. Sa mangha, pinutol niya yung kargada para ipakita niya ito sa asawang si Bebang. Laking gulat naman ni Bebang nung nakita niya ito. "Diyos ko po, wala na si Pobet." "Dok, ang haba ng kargada ng mister ko, ang sakit pag nakapasok, umaabot hanggang atay ko. Ano po gagawin ko, Dok?" "Okay, Mrs. Bukas papuntahin mo siya dito at puputulan ko ang kargada niya." Dok, pwede bang itaas mo na lang ng konti yung atay ko?" Gago! "Nurse, alam ko na. Kape ang dahilan bakit sumasakit ang kepyas mo." Invento ka, Dok? Anong koneksyon ng kape sa pagsakit ng keps ko? May isang uri ng kape ang nagpapasakit ng keps pag nasobrahan. At anong kape yon, Aber? Ano pa? E di yung kape finger mo. Nagpunta sa resort si Juan, nakasakay siya sa kanyang kabayo. Sa resort ay maraming mga turistang naliligo. Napansin si Juan ng guard ng resort. "Sir, bawal ang kabayo dito lalo na paglalaking kabayo," sabi ng guard. "Bakit ho bawal ang kabayong lalaki dito? Pag babae ba pwede?" Sagot at tanong ni Juan sa guard. "Oh, pag babae pwede, kasi hindi nakakahiya," sagot ng guard. "Panong nakakahiya yung lalaking kabayo? Ang tikas ng kabayo ko at maganda ang kulay niya," sabi ni Juan. "Nakakahiya kasi ang lalaki laging nakalawit ang titi niya, pero kung kaya mong paurungin ang titi ng kabayo mo, papayagan ko yan dito," sabi ng guard. "Sige, pauurungin ko ang titi ng kabayo ko," sagot ni Juan. Lumapit si Juan sa kabayo at may sinabi, maya-maya ay umurong ang titi ng kabayo. Gulat na gulat ang guard sa ginawa ni Juan, kaya tinanong niya si Juan kung ano sinabi niya sa kabayo. "Ano ba sinabi mo sa kabayo at umurong yung titi niya?" tanong ng guard. "Wag mo nang alamin, sir, kung ano sinabi ko kasi baka magalit pa kayo kung ano sinabi ko sa kabayo ko," sagot ni Juan. "Hindi ako magagalit, nagtataka lang ako kung paano mo ginawa," sagot ng guard. "Sige, sasabihin ko pero wag kang magagalit. Ilapit mo tainga mo sa akin at ibubulong ko sa'yo. Ang sinabi ko sa kabayo, ganito yung sinabi ko. Pag hindi mo itinago yung titi mo, tsutsupain niya ng guard." "Lord, kung wala akong kadate ngayong Valentine's,
Sana po yung nagbabasa nito ay, wag nyo rin pong bibigyan please. Damay-damay na to para walang lamangan. Emotional, damn it! I heard a rumor through the grapevine so bold. Lawrence Lim got a million stories untold. From green jokes, conspiracies, and edits with flair. You gotta follow him, baby, if you dare. Your feet feels empty without his magic touch. He got the blues and the laughs that you crave so much. With a click and a follow, you'll find some relief. Lawrence Lim, social media, a digital belief. Click, subscribe, don't miss a trick. Now, hey, leave your worries and come on, click today. Lawrence Lim's got the content right in line. Follow him now.